Good evening. This is my salon. How was it that day? Offering a services, haircut, handover, we will open. Welcome. Hindi lang isa, kundi maraming mga hideout ang lumalabas na pinagdamusan ang pagplano ng pambobomba sa batasan. Na-target si Basilan Congressman Marcos. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng PNP at ng Philippine Army kasunod ng raid kahapon sa Malate, Maynila. Nagpapatrol gas sa Bengas. Ayon sa PNP, matagal na piniplanuhan ang paglikida kay Congressman Wahab Akbar at sa batasan lamang daw nakatsyempo ang mga salariina. Ang raid kagabi sa Malate, Maynila ay nagresulta sa pagkakaaresto ni dating Tuburan Mayor Haji Ron at security nitong si Halik Usman. Si Usman ay positibo sa gunpowder nitrate kaya posibleng manongan nakasama siya sa pagkasempo ng bomba. May information na lumabas sa Malate na nag-prepare din ang bomba doon para doon sa bahay naman ni Akbar. Just in case na hindi siya makuha sa kapila. Pero posible din daw na sa payatas inasembo ng bombang ginamit sa batasan. Marami na kasing pinagpilihan options ang mga masterminds. Ayon sa otoridad, masalibot ang pagpaplano at desididong patayin si Congressman Akbar. Kung pumalpak ang planong magpasakot sa batasan, gagawin ito sa mismong bahay ni Congressman Akbar sa Pasig. May ginagawa pa doon sa ganitong lugar, yung bilang backup plan. Kung sino ang mga masterminds, walang tahasang binanggit ang PNP. Bagamat, patungo na rin doon at sa personalidad na ipinulgaran ng mga nahulang nahuli sa Payatas raid. It is very deliberate. Yung planning nila, well planned din yan. For you to have a backup plan, talagang, mahirap na planning yan, Nasa Bengas, patrol ng Pilipino. Nagsimula ng mamasada ang mga electric jeepney ang tugon ng mga environmentalists sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Napapatrol, Tininugla. Mura na maganda pa sa kalikasan dahil imbis na gasolina, kuryente na nagpapatakbo sa electric jeepneys. Kaya't mas tipid, di maingay at walang binubugang nakakalasang puso. Hihilap ko ang mga driver natin sa taas na diesel at gasolina. And because it's good for the economy, good for the environment, we think the electric jeepneys are win-win solution. Sa ngayon, nakikita ibang electric jeep sa lisensya mula sa DOST at prangkisa mula sa DOTC. Pero nagsisimula na itong magsaling nagmaybay sa isang limitadong ruta sa Makati. 2 buwan po nang i-dry run ng electronic jeepney sa ruta ng Del Air Rockwell matapos ay inaasahang maaari na dumamasada sa buong Makati. Gaya ng isang cellphone, kailangan lamang i-charge ang baterya ng jeep ng 8 oras para makapasada ng hanggang 120 kilometro. At dahil kuryente imbis sa gasolina ang gamit, aabot lamang ng 150 pesos ang gastos sa mga driver kada araw. Kumpara sa higit 1,000 pisong gastos sa gasolina,